Hi po everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati po sa inyo ng magandang gabi at magandang umaga dyan sa atin sa Pilipinas. Kumusta na po ang ating mga OFW? Shoutout ko lang po ang mga OFW na laging nanonood sa akin. Diyan po sa Italy, maraming salamat sa panonood ninyo. Dito rin po sa USA. Ang dami pong nanonood sa akin dyan. Maraming salamat po sa inyo dyan, ating mga magigiting OFW. Dyan sa anumang sulok ng mundo. Maraming salamat po. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyo. By the way, reactionan video lang po natin itong nag-viral na teacher dito sa TikTok. Na ay habang sinesermonan niya o pinapagalitan niya itong mga estudyante niya, ay naka-live po siya, mga kababayan. So, allowed ba ang isang teacher dito sa classroom niya na mag-live habang siya ay nagtuturo or nagsisermon, nagalit siya dito sa kanyang mga estudyante? All we know is kahit ang estudyante, they are not allowed using phone while classes, during classes, hindi ba mga kababayan? So, bakit ito si ma'am? Nagla-live siya sa TikTok while pinapagalitan niya at kumbaga, nilalait niya itong mga estudyante niya. So, by the way, bago natin umpisahan yan, kung bago pa lang kayo dito sa aking munting bahay, baka po pwedeng pakisubscribe. Pakipindot ng button na subscribe dyan at isali na po natin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga nire-reactionan video dito sa aking munting channel. So, ito po ay i-reactionan natin dito si ma'am. So, bago nating tatalakayin kung ano itong sinasabi ni ma'am, panoorin po muna natin ang kanyang sinasabi dito sa kanyang mga estudyante. Okay, let's do it. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto na mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Matawa ka pa? Grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay. So, yon, narinig ninyo mga kababayan. At during siya ay nagagalit, nagsesermon sa kanyang mga estudyante, panay ang tingin niya doon sa kanyang live. Panay ang sulyap niya doon sa kanyang live. Ay naku ma'am, allowed pala sa inyo ang ganyan? Ano po yan for content ninyo? Dahil vlogger po ba kayo ma'am? Kaya kayo nag-content na ganyan na kunwari pinapagalitan ninyo or sadyang pinagalitan talaga ninyo at iniinsulto ninyo itong inyong mga estudyante. Para po kasi ma'am ay maling-mali yung ginagawa ninyo. Isa po kayong
hindi magandang halimbawa na ipinapakita ninyo dito sa mga estudyante ninyo. Kasi ikaw mismong teacher, ma'am, ay gumagamit ka ng phone, nagla-live ka while you are in a class, di ba? Pinapakalitan mo yung mga estudyante mo, pero nagla-live ka doon sa TikTok. At kahit naman siguro sabihin natin this is only for content, but she is a teacher. She's not an ordinary one. Kumbaga, teacher siya eh. Yan nga, pinagyayabang niya. Nakapasa siya sa board exam. At sinasabi niya dito sa mga estudyante niya, magsubukan din ninyo mag-board exam kung papasa kayo sa pangungugali ninyo. At hindi daw siya kumuha ng board exam, kumbaga pumasa na maging isang teacher na hindi siya respetuhin. Ay naku ma'am, yung ginagawa ninyo hindi yan ka-respeto-respeto. You are just showing all the people kung anong ugaling teacher na mayroon po kayo. Sorry po mama, kasi lahat po ng tao ay nagagalit dito sa nireact ninyo. Kumbaga, lahat po ay dinamay ninyo ugaling squatter. Tao rin naman po yun kahit nakatira. Nakatira ako sa squatter. Kaya ako nasabing squatter din ako kasi yung pinagtatayuan ko ng bahay ko ay hindi ko pa sariling lupa yun. Hindi ko pa yun siya nabili. Diba? So it means I'm still squatter kasi hindi pa rin yun akin. At saka ito sa kay teacher na ito, po kayo masyadong mapanglait, ma'am. Ang sakit, napaka-hard ng mga sinasabi ninyo dito sa mga bata. Kung ako lang isa sa mga ina ng mga batang yan, ay isa na rin ako ang magrereklamo sa inyo. You don't have to use your phone while you are in the class. Because kasi yun ang sinasabi ninyo dito sa mga estudyante na you are not allowed to use phone while you are in the school, in a classroom. And yung during nagkaklase ang teacher. Kasi pang ano yun, tawag dito, yung pang distract sa mga utak ng mga estudyante. So dito kay ma'am, ano kaya itong naisip ni ma'am na nagla-live siya dito sa TikTok habang pinapagalitan, nilalait niya itong mga estudyante niya. At saka ito yung matindi niyang sinasabi, wala kayong lugar dito sa mundo. Hindi kayo matalino. Kaya naman po sila ipinasok sa school, kaya ninyo po sila tituruan para po magkaroon ng kaalaman. Kahit papano, yung mga sinasabi mong hindi matatalino mong estudyante. Para saan po we are parent to send our kids, our children to school? What our purpose, ma'am? Diba? Para po, may maabot din yung mga anak na pangarap yung mga anak namin. Kasi you are the model of the school. Kayo po ang dapat tularan ng mga estudyante ninyo kasi teacher po kayo. So it means pwede ninyong turuan o pwede ninyong disiplinahin din ang mga bata while nandyan sa inyo in the school. So it means, pag nandoon sa bahay namin, ang mga anak namin, bilang isang magulang, we are the one to discipline them. So, pag nandyan po yan, in-endorse namin ang aming anak sa inyo. So, you have the right to discipline the kids, di ba? Hindi po yun pwedeng sabihin natin na yung mga magulang hindi marunong magdisiplina sa mga anak nila. Kaya ganyan si ma'am. Kaya nga naman natin pinapapasok ang ating mga anak sa school to lose or to reduce yung hindi nila pagrerespeto o yung wala silang kaalaman talaga kung paano rumespeto, hindi ba? So, hindi natin pwede i-blame sa atin mga parent na sasabihin nila hindi ka tinuruan ng mga magulang mo paano rumespeto. Kaming mga magulang, hindi namin pwedeng pabayaan ang aming mga anak hindi rumespeto kahit kanino man, lalong-lalo na sa teacher
kung saan namin sila in-enroll. So dito kay ma'am ay malaking pagkakamali itong ginawa mo ma'am. Even though na sinasabi natin or maisip natin this is only for content kasi hindi ka naman siguro magla-live dyan kung hindi ka nagko-content dyan sa TikTok. Pero yung ginawa mo talagang mali. Maling-mali. So hindi natin alam, even though walang estudyante dyan, you are just acting na may estudyante, andyan ka pa rin sa school. At kahit wala, ipalagay na po natin, content niya ito or something, kasi hindi naman po siya magla-live kung hindi siya nagko-content dito sa TikTok. So, for example, ibigay natin, for example lang po mga kababayan, na siya ay nagko-content dito sa TikTok. Kunwari, may pinapagalitan siya pero wala. Para sa content lang niya yun, para mga tao. Mali pa rin yun. Kasi alam niyo kung bakit nasasabi kong mali. Nanglait siya doon sa mga tao. Nanglait siya doon sa mga estudyante. Even though nasasabihin natin, there's no one around her. But mayroon pa rin yung panglalait. And she did it in social media. Hindi niya ito ginawa sa sarili niya. Ginawa niya ito para matanyag siya sa social media. Diba? Okay, lahat naman po tayo pwede mag-content. Pero be sure, yung content natin ay hindi ganito. Kami ordinary kami. Diba? Creator or YouTube, small YouTuber kami. Ako, small YouTuber because I'm just only beginning. Pero, yung ganitong style na teacher, naka-uniforme ka pa ba naman? And you are acting like that. Pinahiya mo lahat ng mga teacher na kasamahan mo. Nasaan po yung pagka-professional ninyo, ma'am? Diba? Kumbaga, nawala ang pagka-professional ni ma'am dahil sa pagko-content. Baga, diba? So, tingnan nyo, kanya-kanya tayo ng content kung tayo ay isang content creator. Diba? Dito kay ma'am, tingnan niyo kung sinasabi ay isang content lang ito dahil sa TikTok nga siya nag-live. Ibig sabihin, content creator siya. Kasi nag-live siya dito sa TikTok di ba? Hindi ka naman magla-live kung hindi ka content creator. Na alam po naman natin, ngayon sa mga social media, ay kikita ka. Kahit saan na social media, you can earn money. So, in this case, baka ganun yung sinaing nasa isip ni ma'am, nagagawa siya ng content na ganyan para mapansin siya ng tao. Pero, this is very, very wrong. This is a big mistake for a teacher like you. Diba? Nang lait ka, nang maliit ka ng kapwa mo. So, dito kay ma'am, dapat kahit isang content creator ka, may nakita naman akong teacher, content creator siya dito dyan po sa FB, dyan kay Meta. Isang content creator siya, pero hindi siya nagko-content while during school classes. Hindi, nagko-content siya pag uwi niya na sa bahay, doon siya nagko-content. Doon niya sinasabi kung ano ang nangyayari sa kanya sa school. At isa siyang nagtitutorial sa Facebook. Doon siya nagko-content. She is a teacher but hindi niya ginagawa yan sa school like itong ginawa ni ma'am dito sa school niya. Na nagsisigaw siya na para bang nawala yung pagka-edukada niyang tao, yung nawala yung pagka-teacher niya. Because of the content na baga, 'di ba? Kasi kasi as I said again, hindi naman po siya magla-live dito sa TikTok kung hindi siya nagko-content dito, 'di ba? So maling-mali ang pagkagawa ni ma'am. So ang daming nag-react dito sa ginawa nitong ni ma'am. Halos buong social media, lalong-lalo na dito sa YouTube, makikita mo talaga itong pagmumukha ni ma'am na nire-reactionan ng mga reactor. 'Di ba? So, nakakaagaw pansin sa aming mga reactor yung behaviors ni ma'am, 'di ba? Because kaya namin nakakaagaw pansin sa mga reactor kasi po isa siyang teacher How could she do that?
while nasa classroom siya, and then she keeps screaming on the class, in her classroom, sa mga estudyante niya, kung may estudyante ba doon, kasi mayroon naman atang nagsasalita doon na sinasabi niyang tinatawanan daw siya. Kaya kinatawanan siguro ng mga estudyante mo, kasi nakikita nila kung paano yung siguro itsura ng teacher na ito, na kung paano siyang magsalita, na para bang sa mga bata na nakaririnig, na para siyang sinasabi siguro ng mga bata na wala na sa katinuan si ma'am. Sorry po ma'am ha, kasi makikita naman talaga sa behaviors, nakikita doon the way she act dito sa kanyang pagla-live. Diba? Siguro itong si ma'am ay hindi niya naisip, kakalat itong video niya, kakalat itong live niya kung saan-saan na social media. Ito, kakalat. Kung sino-sino na lang reactor ang magre-react dito, kahit hindi kayo reactor, makakapag-act reaction kayo dito sa ginawa ni ma'am. Hindi ba? Ang lapastangin niya, ang insultuhin niya, yung mga estudyante niya. Kaya nga sila pinag-aral dyan sa'yo, ma'am. Para naman, magiging tulad ni kayo. Pero sa ganitong pinakita mo, I don't think so na mayroon pang gustong parent na magpapa-enroll sa iyo. 'Di ba? Kasi parang naging masamang masamang influence, sorry po. Baluktot ang dila ko sa Tagalog. Masamang influencer ka sa mga estudyante dahil nagkaklase ka, gumagamit ka ng phone. And you are the one who, sa mga teacher po, they are the one who's not allowing our kids to use the phone while classes. Hindi ba? Tunog lang po ng telepono, ayaw na ayaw ng mga teacher. So ma'am, what are you doing? What happened to you? What happened to the world? Di ba? Hindi alam ni ma'am kung anong ginagawa niya. Hindi alam ni ma'am na magbabiral siya sa ginawa niya. Hindi alam ni ma'am sa katutak na pagbabatikos sa kanya dito sa ginawa niya. May isa pa akong reactor na panood. Pinagmumura niya itong teacher na ito. 'Di ba? So, sa mga tao na nandyan nanonood sa amin bilang isang reaktor na pinagsasabihan kami na ang ka-reactor daw ng ka-business official ay low profile. Tingnan ninyo kung paano ang ibang reaktor manglait sa taong nagkakasala. Diba? Nagsisinungaling. Nagpapanggap. Manggagamit. Kami, mild lang. We are not using a bad words to you pag kami nagre-react. Yung iba, sagad sa buto ang mga salita nila. Hindi makain ng aso. Diba? So, dito, balik po natin dito kay ma'am. Sorry po ma'am kung na-reactionan ko kayo. Naagaw pansin ko lang yung mga words na binibitiwan ninyo dito sa inyong mga estudyante. Diba? Abihin nga teacher, model po kayo ng mga kabataan na nangangarap maging isang teacher balang araw. That is one of my ambition na maging isang teacher. Hindi lang sa aking pinagkaloob ng Panginoon ang maging teacher. Pero at least, I graduate for 3 years course, sapat na po sa akin. Pero that my real dream talaga, na talagang saan man ako maano, ayat, pangarap ko talaga ang magiging teacher. Yan talaga ang pangarap ko. Since nagkamulat ako ng pangingisip, teacher na talaga yung gusto ko. Pero it's okay. At least, I learned something kung ano yung natapos ko. Diba? So at least, mayroon akong kaalaman. Kahit papano, hindi bulok ang utak ko. Okay? So, hanggang dito na lang ang aking reaction video dito sa magandang ugali na pinapakita ni ma'am.
Ma'am, remember, kahit content lang yan, you are doing a big mistake dito sa pagla-live mo sa TikTok. So, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking reaction video dito sa teacher na sayang maganda pa naman siya. Sana po ay hindi ito natanggal sa kanyang serbisyo at binigyan pa siya ng pagkakataon ng DFED. So, maraming salamat. Shoutout po sa lahat ng aking mga nanonood, sa lahat po ng aking mga new subscriber. Maraming salamat po. Hindi ko kayo maisa-isa sa dami ninyo, pero nagtaos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Thank you very much. Shout out sa Italy, shout out sa USA, shout out sa Pilipinas, shout out sa Bahrain, shout out sa Abu Dhabi, shout out po sa Saudi Arabia na masugid kong nanonood sa aking reaction video. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all at magandang gabi, Middle East, magandang umaga sa atin sa Pilipinas. At laban lang tayo sa buhay, mga ka-OFW, para sa ating pamilya. Bye-bye po. See you again on my another reaction video.